Kumusta mga ka-DC? Salamat sa suporta nyo ha. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng mga magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo pa lang video natin ha para marinig nyo ang mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo. Huwag nyo pong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa channel natin ha. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang upload, si Dan nga po ng Bakugan ang sinampol ko. Ngayon naman, ang batang to na pulang buhok ang isasample ko sa inyo na may katauhan din ng isang matikas na anghel. O, sample ha. Risa, may sasabihin sana ako sa'yo. Gusto kita. O, naaalala nyo ba siya? Meron din siyang Phantom Thief alter ego. Aabangan ko sa comment section ng sagot nyo ha. Bago natin simulan ng kwento, may mga kwentong kulam at barang ba kayo? Pwede nyong i-share sa amin sa comment section at kung ayos sa inyo, ibabahagi natin ang kwento nyo dito mismo sa channel natin. Ngayon, wag na nating patagalin. Simulan na natin ang kwento. Pare, tignan mo tong bagong cellphone ko. Kaka-release pa lang nito noong nakaraang linggo pero nakuha ko agad. Sulit na sulit talaga kahit medyo mahal. Ikaw talaga, parang wala pang 3 buwan mula nang bumili ka ng huli mong cellphone ah. Maayos pa naman yata ang ginagamit mo dati ah. Maayos pa nga pero luma na tignan. Nakakasawa rin kapag pare-pareho lang ang gamit eh. Mas masaya kapag laging bago. Di ka talaga marunong makontento. Kapag ako may ganyan sahod, baka nakapagpatayo na ako ng maliit na negosyo sa Pilipinas. Sa susunod na yan negosyo. Bata pa naman tayo eh. Mas gusto ko munang i-enjoy ang pinaghihirapan ko habang kaya ko pa. Halos 10 taon nang nagtatrabaho si Marvin sa ibang bansa. Maganda ang kanyang sahod at bihira siyang mawala ng overtime. Marami ang naiinggit sa kanyang trabaho dahil kumikita siya ng mas malaki kumpara sa karamihan ng mga kasabay niyang umalis noon. Subalit sa kabila nito, wala siyang naitatabing ipon. Kapag may nagugustuhan siyang gamit, agad niya itong binibili. Kapag may gustong puntahan na lugar ang mga kaibigan niya, madalas siyang nauunang maglabas ng pera. May plano kaming mag-beach sa susunod na linggo. Baka gusto mo sumama para makapagpahinga naman tayo kahit sandali. Siyempre sasama ako. Matagal na rin ako walang gala, no? Sagot ko na rin yung cottage para wala nang problema. Huwag ka naman lagi nanlilibre. Baka ikaw lang ang nauubusan habang kami ang nakikinabang sa kabaitan mo eh. Ayos lang yun pare. Mas masarap gumastos kapag masaya ang kasama mo. Kikitain din naman natin ulit yung pera kapag sumahod eh. Ikaw ang bahala. Basta wag mong kalimutang may pamilya kang naghihintay ng padala mo sa Pilipinas ha. Napangiti lamang si Marvin matapos marinig yun. Hindi ito ang unang beses na may nagpayo sa kanya tungkol sa pag-iipon. Maging si Leia na asawa niya, madalas na siyang kausapin tungkol dito. Subalit sa tuwing maririnig niya ang ganong usapan, agad niya yung iniiwasan. Pakiramdam niya, malayo pa naman ang mga problemang dapat paghandaan. Dahil dito, hindi niya pinapansin ang mga paalala ng mga taong nag-aalala para sa kanya. Sa isip niya, hanggat may trabaho siya, hindi siya mauubusan ng pera. Hindi niya namamalayan na unti-unti nang naaapektuhan ng kanyang mga desisyon ang mga taong umaasa sa kanya. Samantala sa Pilipinas, Nathan, anak, pasensya ka na kung hindi pa natin mabayaran ang hinihingi ng school mo. Naghihintay pa kasi tayo ng padala ng papa mo eh. Ayos lang po ma, naiintindihan ko naman. Nahihiya lang ako kapag paulit-ulit po akong pinapaalalahanan ng cashier sa school eh. Alam kong mahirap para sa'yo, kaya nga ilang araw na rin ako nakikipag-usap sa papa mo tungkol dito eh. Sana lang po makapagpadala na siya agad. Ayoko ring madagdagan po ang iniisip mo ma. Gagawa natin ang paraan yan. Hindi natin pababayaan kahit anong mangyari. ibang-iba ang sitwasyon ni Leia at Nathan. Habang abala si Marvin sa paggastos ng kanyang sahod, maingat namang binibilang ni Leia ang bawat perang pumapasok sa kanilang bahay. Hindi naman sila naghahangad ng marangyang buhay. Ang gusto lamang nila, sapat na pambayad sa mga pangunahing pangangailangan. Ngunit sa mga nakaraang buwan,
mas madalas na kulang ang perang natatanggap nila. Dahil dito, natuto si Leang magtipid sa halos lahat ng bagay. Kahit si Nathan, naiintindihan na hindi nila kayang bumili ng mga bagay na gusto niya. Leia, kumusta na si Nathan sa school? Narinig kong may mga bayarin na naman daw ngayong buwan ah. Yun nga po ang iniisip ko, Nay. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin sapat ang perang ipinapadala ni Marvin. Nakakalungkot isipin na malaki naman ang kinikita niya doon pero parang laging may kulang sa ipinapadala niya. Hindi ko na nga po alam kung paano ko pa siya kausapin eh. Paulit-ulit na lang ang nangyayari. Subukan mo pa rin magpasensya. Baka sakaling matauhan din ang anak ko balang araw. Malaki ang pangunawa ni Aling Ason sa manugang niyang si Leia. Bilang ina ni Marvin, alam niyang hindi masamang tao ang kanyang anak. Subalit alam din niyang may ugali itong mahirap baguhin. Maraming beses na rin niya itong pinayuhan noon tungkol sa tamang paghawak ng pera, ngunit madalas lamang itong tumatawa at binabago ang usapan. Dahil dito, wala rin siyang magawa kundi umasa na kusang mapagtatanto ni Marvin ang mga pagkukulang nito. Samantala, habang tumatagal, lalo namang nahihirapan si Leia na pagkasyahin ang perang natatanggap nila buwan-buwan. Sa kabilang banda, mukhang masaya ka ngayon ah. Ano na naman ang binili mo pagkatapos ng cellphone mo nung nakaraan? Wala pa naman, pero may nakita akong relo kahapon, pre. Pinag-iipunan ko na para mabili ko bago matapos ang buwan. Di ko pa nga nakakabawi sa huli mong gastos, may bago ka na naman target na bilhin. Minsan lang naman yan eh. Tsaka pinaghirapan ko rin naman ang perang gagamitin ko. Oo nga, pero hindi lang ikaw ang dapat makinabang sa pinaghirapan mong yan. Bahagyang natahimik si Marvin ngunit agad din siyang ngumiti. Sanay na siyang makarinig ng ganong mga paalala mula kay Rick. Sa lahat ng kanyang mga kaibigan, ito ang pinakaprangka sa kanya. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin yung sapat upang baguhin niya ang kanyang pananaw tungkol sa pera. Para sa kanya, masyado pang maaga para isipin ang mga ipon at pangmatagalang plano. Ang mahalaga, masaya siya sa kasalukuyan at nagagawa niyang mga bagay na gusto niya. Isang araw, tumawag si Leia. Marvin, may kailangan sana akong sabihin. Kanina tumawag ulit ang school ni Nathan tungkol sa matrikula niya. Alam ko naman yan. Nag-uusap na tayo tungkol dyan itong mga nakaraang araw ah. Hindi na kasi pwedeng ipagpaliban. Kailangan na talaga nating makabayad sa loob ng linggong to. Medyo mahirap ngayon. Marami rin akong naging gastos nitong nakaraan kaya kapos din ako. Marvin, anak mo si Nathan. Hindi luho ang hinihingi ko kundi pang eskwela niya. Nawala ang ngiti sa labi ni Leia habang hawak ang kanyang cellphone. Ilang beses na niyang inulit ang usapang yon, ngunit pareho pa rin ang nagiging resulta. Sa kabilang linya naman, nagsimulang makaramdam ng pagkainis si Marvin dahil pakiramdam niya, pinipilit siyang magbigay ng perang wala na sa kanya. Hindi niya alam kung paano sasabihin ng totoo na hindi mauuwi sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Pasensya na pero wala talaga akong may papadala ngayon. Naubos ng sahod ko at kailangan kong hintayin ng susunod na sweldo. Ibig mong sabihin, wala ka na namang maitutulong kahit alam mong kailangan na kailangan ng anak mo ang pera? Hindi ko namang ginusto na maubos agad eh. Nagkataon lang na marami akong pinagkakagastusan nitong buwan. Palagi na lang ganyan ang sagot mo. Kapag kami ang may kailangan, laging wala. Pero kapag para sa gusto mo, may paraan ka. Mag-usap na lang tayo ulit sa ibang araw kapag pareho na tayong kalmado. Kaagad nang ibinaba ni Marvin ang tawag kaya wala nang nagawa si Leia kundi ang magtimpi sa galit. Hindi ko alam kung saan pa ako kukuha ng pambayad. Parang buwan-buwan lang tayo nag-ahabol sa mga bayarin dito sa bahay. Pasensya ka na talaga, Leia. Nahihiya na rin ako sa mga nangyayari pero wala rin akong maitulong sa ngayon. Hindi naman po kayo may kasalanan, Nay. Ang masakit lang, parang kami na lang ang laging nag-a-adjust para sa mga desisyon ni Marvin. Ma,
Huwag na kayong mag-away ni Papa kapag tumawag siya ulit. Mas lalo lang kayo napapagod pareho eh. Hindi ko naman gusto makipag-away. Gusto ko lang maintindihan niya kung gaano kahirap ang sitwasyon natin. Hindi na alam ni Leia kung paano pagkakasyahin ang natitira nilang pera sa mga susunod na araw. May mga bayaring naghihintay at may mga pangangailangang hindi na maaaring ipagpaliban. Nakikita yun ni Nathan ngunit pinipili nitong wag nang dumagdag sa problema ng ina. Samantala, si Aling Ason tahimik ding nag-aalala. Bilang ina ni Marvin, alam niyang may hangganan din ang pasensya ng kanyang manugang. Habang tumatagal, mas nararamdaman niyang may unti-unting nababasag sa loob ng kanilang pamilya. Mukhang hindi maganda naging usapan niyo ng asawa mo kanina. Kanina pa kasi parang wala ka sa sarili. Normal lang yun. Kapag pera ang pinag-uusapan namin, madalas talagang humahaba ang usapan eh. Hindi ka ba naapektuhan kapag naririnig mong nahihirapan sila dun sa Pinas? Siyempre naapektuhan. Pero hindi ko rin naman kayang gumawa ng pera kapag ubos na ang natira sa akin. Kaya nga sinasabi ko, matuto kang magtira para hindi ka nalalagay sa ganyang sitwasyon. Hindi sumagot si Marvin. Sa halip, inabot niya ang kanyang inumin at tahimik na tumingin sa malayo. Ayaw niyang amining may punto si Rick dahil pakiramdam niya, siya na naman ang lumalabas na mali. Para sa kanya, hindi naman masama ang gumastos para sa sarili. Subalit kahit ayaw niyang isipin yon, nananatili sa kanyang isip ang huling tono ng boses ni Leia bago matapos ang kanilang pag-uusap. Hindi yun galit. Mas nararamdaman niya ang pagod at pagkadismaya sa bawat salitang binitiwan nito. Sa kabilang banda, Ma, may sinabi yung advisor namin kanina eh. Kapag hindi pa rin daw ako nakapagbayad, baka hindi po ako makasama sa ilang activities. Ganun na ba talaga kahigpit ngayon? Akala ko may konting palugit pa silang ibibigay. Meron naman daw pero hindi rin sigurado kung hanggang kailan eh. Nahihiya na rin po akong paulit-ulit na nakikiusap. Kung kinakailangan, baka may ilan pa akong gamit na pwedeng ibenta para lang makadagdag sa pera. Wag na po. May sakit pa kayo, Lola. Mas kailangan yung mga gamit nyo kaysa sa amin. lalong sumikip ang dibdib ni Leia matapos marinig ang sinabi ni Nathan. Hindi niya gustong umabot sa puntong naaapektuhan na ang pag-aaral ng anak dahil lamang sa kakulangan sa pera. Ilang beses na siyang gumawa ng paraan upang maitawid ang mga gastusin, ngunit pakiramdam niya, nauubos na rin ang mga maaari niyang pagkukunan. Habang nakatingin siya sa anak, lalo niyang naiisip kung gaano sana kadali ang lahat kung natuto lamang magplano si Marvin para sa kanilang kinabukasan. Samantala, pare, huwag na muna natin pag-usapan ang problema ko, pwede? Sabihin mo na lang kung tuloy ba yung beach trip sa susunod na linggo. Tuloy naman, pero akala ko magtitipid ka muna pagkatapos na nangyari kanina. Tagal ko nang hinihintay ang lakad na yun eh. Ayoko umatras ngayon dahil lang sa ilang problema. Minsan, kailangan din nating unahin ang mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pansamantalang saya, pare. Marami pa namang oras para ayusin ang ibang problema eh. Hindi naman mawawala ang mga yun. Napailing na lang si Rick ngunit hindi na siya nagsalita pa. Kilala niya si Marvin at alam niyang mahirap itong kumbinsihin kapag may nakaplano na sa isip nito. Kaya sa halip na makipagtalo, hinayaan na lamang niya ito. Samantala si Marvin, mas abala sa pag-iisip ng mga gagawin nila sa susunod na linggo. Hindi niya napapansin na habang binibigyan niya ng pansin ang sariling kasiyahan, mas lumalayo naman siya sa mga problemang dapat niyang harapin bilang asawa at ama. Nathan, ito muna ang natitira nating pera. Pagkasyahin muna natin hanggang sa katapusan ng linggo. Ma, baka pwede ako magbaon ng mas konti muna. Hindi naman po gaano akong nagugutom sa school eh. Anak, huwag mong isipin yan. Dapat kumakain ka ng maayos lalo na't nag-aaral ka.
Ayoko lang kasing makita kang nag-aalala araw-araw dahil sa pera. Ay, napakabuting bata mo talaga, apo. Sana makita rin niya ni Marvin balang araw. Tahimik nang ngumiti si Nathan ngunit halatang nalungkot siya sa usapan. Bilang anak, ramdam niya ang bigat na dinadala ng kanyang ina kahit hindi ito direktang nagsasalita tungkol dito. Kaya hanggat maaari, sinusubukan niyang wag dumagdag sa mga problema sa bahay. Subalit habang tumatagal, mas nagiging malinaw sa kanya na hindi sapat ang pagtitiis lamang. May mga bagay na kailangan talagang ayusin bago tuluyang lumala ang kanilang sitwasyon. Ngunit sa kabilang banda, may isa pa akong sasabihin bago tayo umuwi, pare. Sana huwag kang magalit, ha. Kailan ba naman ako nagalit dahil lang sa payo mo? Sabihin mo na, pare. Kapag dumating yung araw na kailangan ng pamilya mo ng sobra, sana hindi pa huli ang lahat bago ka matauhan. Grabe ka naman magsalita. Para mo namang sinasabing napakasama akong tao. Hindi ka masamang tao. Pero minsan, hindi sapat ang mabuting intensyon kung mali naman ang inuuna natin. Ayos lang yan. Makakabawi rin ako sa kanila kapag nakaipon na ako balang araw. Hindi na muling nagsalita si Rick. Habang naglalakad pa uwi si Marvin, kampante pa rin siyang maayos niyang lahat sa tamang panahon. Sa isip niya, may susunod pang sweldo, susunod pang pagkakataon at susunod pang buwan para bumawi sa pamilya. Subalit hindi niya alam na habang ipinagpapaliban niya ang kanyang mga responsibilidad, unti-unti na ring nauubos ang pasensya ng mga taong matagal nang umaasa sa kanya. At sa Pilipinas, tahimik na pinupunasan ni Lea ang kanyang mga luha matapos makita ang natitirang laman ng kanyang pitaka na halos hindi nasasapat sa mga gastusing naghihintay sa mga susunod na araw. Nathan, anak, sigurado ka bang hanggang bukas na lang ang palugit na binibigay ng school mo? Baka sakaling pwede pa nating pakiusapan ng konti. Yun na po ang sabi ng advisor namin eh. Kanina nga po, nahihiya na akong tumingin sa kanya dahil paulit-ulit na lang po yung usapan. Kung gusto mo, sasamahan kita sa school para makiusap pa po. Baka mas maintindihan nila kung may matanda na ring nagpapaliwanag. Ayos lang po, Lola. Ayoko na rin po kayong mapagod at baka lumala pa ang sakit nyo. Ay naku, kung nandito lang sana ang papa mo, mas madali sanang maayos ang mga ganitong problema. Pagkaalis ni Nathan para pumasok, naiwan sina Lea at Aling Ason sa bahay. Pareho silang nag-aalala ngunit magkaiba ang kanilang iniisip. Si Lea, abala sa paghahanap ng paraan para sa mga bayarin. Habang si Aling Ason, kinakain ng konsensya dahil sa mga problemang dulot ng anak nito. Sa loob ng ilang araw, halos wala nang natitirang pera sa bahay. Kahit ang simpleng pamamalengke, kailangan ng pag-isipan ng mabuti. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw kay Lea na hindi sapat ang paghihintay sa susunod na padala ni Marvin. Leia, may naitatabi pa akong lumang hikaw sa aparador. Hindi naman ako nagsusuot noon, kaya baka pwede nating isangla. Nay, ayoko namang umabot pa tayo sa ganyan. Ilang gamit na rin ang nawala sa inyo nitong mga nakaraang buwan. Mas mahalaga naman ang pangangailangan ni Nathan kaysa sa mga lumang gamit ko. Nahihiya na nga ako sa inyo dahil pati po kayo nadadamay sa problema namin. Hindi kayo problema. Anak ko ang dapat mahiya sa ginagawa niya. Matagal na pinag-isipan ni Lea ang sinabi ng biyenan. Ayaw niyang tanggapin ang alok nito, ngunit wala na rin siyang maisip na ibang paraan. Hindi na sapat ang natitira nilang pera at ayaw niyang maapektuhan pa ang pag-aaral ni Nathan. Kaya bago magtanghali, nagpasya silang dalhin ang lumang hikaw sa isang sanglaan. Hindi man kalakihan ang kanilang nakuha, sapat naman yun upang makahinga sila ng kaunti. Subalit habang hawak ni Lea ang perang natanggap nila, hindi niya maiwasang malungkot dahil alam niyang pansamantala lamang ang solusyon na yun. Samantala,
Mukhang kumpleto ng gamit mo para sa lakad natin ah. Para kang aalis ng 1 linggo. Mas mabuti ng handa kaysa kulang. Matagal ko nang inaabangan tong bakasyon na to, no? Hindi ka ba nagbago ng isip pagkatapos ng huli niyong pag-uusap ng asawa mo? Hindi naman mawawala ang mga bayarin nila kapag hindi ako sumama. Ganun pa rin naman ang sitwasyon. Pero alam mo, may mga pagkakataong mas mahalaga ang dapat unahin kaysa sa gusto natin, pare. Hindi na nakipagtalo si Marvin. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng kanyang mga gamit. Sa isip niya, karapatan niyang mag-enjoy dahil siya naman ang nagtatrabaho ng malayo sa pamilya. Pakiramdam niya, masyadong mabigat ang mga inaasahan sa kanya. Kaya sa tuwing may magsasabi na dapat siyang magtipid o mag-ipon para bang lalo lamang siyang naiirita. Hindi niya napapansin na habang ipinagtatanggol niya ang sarili, mas lalo niyang inilalayo ang sarili sa kanyang mga responsibilidad. Ma, huwag na siguro muna akong sumali sa educational trip namin sa susunod na buwan. Oh, bakit naman? Iyon ang pinakahihintay mo, di ba? May bayad din kasi yun Baka mas kailangan natin ng pera sa ibang bagay. Apo, wag mong isipin ang mga gastusin ng matatanda. Dapat iniisip mo ang pag-aaral mo. Yun nga pong iniisip ko, Lola. Ayoko nang maging dagdag na problema. Mas lalong nasaktan si Leia nang marinig ang sinabi ng anak. Alam niyang gusto nitong sumama sa educational trip dahil matagal na itong pinag-uusapan sa paaralan. Subalit dahil sa sitwasyon nila, kusa na lamang itong umatras. Wala siyang maisagot dahil alam niyang kahit siya, hindi sigurado kung saan kukuha ng dagdag na pera sa mga susunod na linggo. Habang pinagmamasdan niya si Nathan, lalo niyang nararamdaman ang pagod na matagal na niyang kinikimkim. Habang si Marvin naman, walang pinagbago. Pare, tignan mo tong sapatos oh. Sakto sa hinahanap ko. Ilang buwan ko nang gusto makabili ng ganitong klase. Maganda nga pero mukhang mahal yan ah. Mahal talaga. Pero minsan lang naman Di ko naman mabibili ito araw-araw. Hindi pa nga dumarating ang susunod mong sahod. May nakaabang ka na agad na pagkakagastusan. Huwag mo na nga akong sermonan pare. Titingin lang naman ako. Ngunit kahit sinabi niyang titingin lamang siya, hindi maalis ni Marvin ang tingin sa sapatos. Habang hawak niya yon, naiisip na niya kung gaano ito kaganda kapag sinusuot. Hindi niya napansin na halos kalahating oras na siyang nakatayo roon habang ikinukumpara ang iba't ibang disenyo. Samantala, si Rick ay tahimik lamang na nakamasid. Pakiramdam nito, may paparating na problema ngunit alam niyang wala siyang magagawa hanggat si Marvin mismo ang tumatangging makinig. Nay, mukhang kailangan ko nang humanap ng paraan para makadagdag sa kita natin kahit kaunti. Wag mo namang pahirapan ang sarili mo. Ang dami mo nang ginagawa araw-araw. Wala na rin kasi tayong ibang maaasahan, Nay. Hindi pwedeng puro paghihintay na lang tayo. Wala ngang pakialam si Marvin sa atin Ma, kapag bakasyon pwede naman akong tumulong sa kahit anong trabaho dito sa atin. Kahit ano ang pwedeng pagkakitaan, tutulong ako. Kahit ano pong pwedeng pagkakitaan, tutulong ako. Hindi. Ang trabaho mo mag-aral ng mabuti. Ako nang bahala sa ibang bagay. Lumipas ang mga araw na puno ng pag-aalala para kina Leia. Habang sinusubukan niyang ayusin ang mga gastusin, lalo namang sumasama ang pakiramdam ni Aling Ason. Madalas na itong mapagod at nawawala ng ganang kumain. Kahit hindi nito sinasabi, halatang nahihirapan na ito. Ngunit sa halip na magpatingin agad, mas pinipili nitong tiisin muna upang hindi na madagdagan pa ang mga gastusin ng pamilya. Leia, wag mo nang sabihin kay Marvin ang tungkol sa kalagayan ko ha. Wala rin namang mangyayari. Nay, anak niyo siya. Dapat alam niyang nangyayari sa inyo. Kilala ko ang anak ko. Mag-aalala sandali tapos makakalimot din naman kapag may pinagkakaabalahan na. Lola, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan.
Ay sana mali ako, Apo. Sana mali talaga ako. Natahimik si Leia matapos marinig yun. Hindi niya kayang kontrahin ang matanda dahil may bahagi ng isip niyang sumasang-ayon dito. Sa kabilang panig ng mundo, masaya namang nakaupo si Marvin kasama ang mga kaibigan habang pinag-uusapan ang nalalapit nilang lakad. Hindi niya alam na habang pinaplano niya ang susunod na kasiyahan, unti-unti namang lumalala ang mga problemang naghihintay sa kanyang pag-uwi. Nang sumunod na araw, pare, sulit talagang pagpunta natin dito. Ilang buwan ko ring hinintay na makapagpahinga ng ganito kasama kayo. Masaya naman talaga pero sana hindi ka masyadong magwaldas ng pera. Baka pagsisiyan mo rin ang pag-uwi natin. Hayaan mo na muna yan. Minsan lang naman ako magkaroon ng ganitong pagkakataon para mag-enjoy eh. Yan din ang sinabi mo nung huli mong bakasyon eh. Hanggang ngayon hindi ka pa rin natuto. Basta ako, ayokong puro trabaho lang inaatupag. Kaya nga ako kumakayod para maranasan ko rin ang mga gusto ko eh. Masayang nagpalipas ng oras sina Marvin kasama ang mga kaibigan. Habang abala sila sa pamamasyal at pagkain sa iba't ibang lugar, pansamantala niyang nakalimutan ang mga problemang naiwan sa Pilipinas. Paminsan-minsan, sumisilip siya sa kanyang cellphone ngunit hindi niya agad sinasagot ang ilang mensaheng natatanggap mula kay Leia. Sa isip niya, wala rin naman siyang maitutulong sa ngayon kaya mas mabuting matapos muna ang kanilang bakasyon bago niya harapin ang anumang problema sa bahay. Nay, mukhang kailangan na talaga nating magpatingin sa doktor. Kanina pa kayo hinihingal kahit nakaupo lang kayo. Wag na muna. Baka simpleng pagod lang ito at mawawala rin kapag nakapagpahinga pa ako ng maayos. Lola, ilang araw na kayong ganyan ah. Hindi na yata normal ang nararamdaman nyo. Tama si Nathan, Nay. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang habang lumalalaho ang lagay nyo. Ang iniisip ko lang, ang gagastusin. Alam kong kapus na kapus tayo. Hindi naging madali para kay Leia ang mga sumunod na araw. Bukod sa mga bayarin sa bahay, kailangan na rin niyang isipin ang kalagayan ni Aling Ason. Halatang humihina na ito at mas madalas nang nakahiga kaysa kumilos. Subalit sa tuwing binabanggit ang doktor, agad itong tumatanggi dahil alam nitong dagdag gastos na naman yun. Habang nakikita ni Leia ang kalagayan ng biyenan, lalo siyang nababalisa. Alam niyang hindi pwedeng ipagpaliban ng pagpapatingin ngunit hindi rin niya alam kung saan kukuha ng pera. Oh, may tumatawag na naman yata sa'yo. Kanina pa umiilaw yung cellphone mo ah. Si Leia na naman eh. Mamaya ako na lang tatawagan pagbalik natin sa tutuluyan natin. Uy, baka mahalaga yung sasabihin niya kaya paulit-ulit siyang tumatawag. Kapag may problema, ganun naman talaga siya. Hindi naman mawawala yung kahit sagutin ko ngayon yan eh. Minsan, hindi mo kailangan solusyonan agad. Kailangan mo lang makinig pare. Asawa mo yan oh. Saglit na natahimik si Marvin ngunit agad din niyang isinilid ang cellphone sa bulsa. Ayaw niyang masira ang kanyang magandang mood dahil sa panibagong usapan tungkol sa pera. Para sa kanya, sapat nang isipin niya mga problemang yun pagbalik sa trabaho. Kaya sa halip na tawagan ng asawa, sumama siyang muli sa mga kaibigan upang ipagpatuloy ang kanilang pamamasyal. Ma, tumawag ba si Papa? Hindi pa eh. Nag-message lang ako pero hanggang ngayon wala pa ring sagot. Baka busy lang po siya sa trabaho. Sana nga trabaho ang dahilan. Huwag na muna kayo mag-isip tungkol doon. Mas lalo lang kayong mai-stress. Ngunit kahit sabihin niyo ni Aling Ason, hindi mawala sa isip ni Leia ang asawa. Ilang beses na siyang tumawag ngunit hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Hindi niya naman gustong guluhin ito ngunit pakiramdam niya, kailangan na nitong malaman ang tunay na kalagayan ng kanyang ina. Habang lumilipas ang oras, lalo siyang kinakabahan sa maaaring mangyari kung magpapatuloy ang paglala ng kondisyon ng matanda. Mukhang marami pa tayong oras bago umuwi mamaya. Saan pa ba tayo pwedeng pumunta? Ikaw talaga.
Hindi ka napapagod gumala. Bihira lang naman itong pagkakataon kaya sinusulit ko na. Sana lang ganun ka rin kasipag kapag responsibilidad ng pinag-uusapan. Pare, wag mo na nga simulan ulit yan. Ikaw talaga oh. Napailing na lamang si Rick. Pakiramdam niya, paulit-ulit na lang ang kanilang usapan ngunit wala naman talagang nagbabago. Sa bawat paalala niya, may nakahanda agad na dahilan si Marvin. Kaya habang tumatagal, mas pinipili na lamang niyang manahimik. Gayunpaman, hindi pa rin mawala sa isip niya ang pamilya nitong naiwan sa Pilipinas. Nathan, pakikuha nga ng tubig ang lola mo. Mukhang nahihilo na naman siya. Ito po, Lola. Dahan-dahan po kayo sa pag-inom, ha. Salamat, Apo. Pasensya na at nadadagdagan pa ang iniisip niyo dahil sa akin. Huwag nga po kayo magsalita ng ganyan, Nay. Ang mahalaga, gumaling kayo. Oo nga po. Mas gusto naming maayos kayo kaysa isipin ng gastos, Lola. Kinagabihan, muling sumama ang pakiramdam ni Aling Ason. Mas matagal itong nakahiga at ilang beses na napahawak sa dibdib dahil sa panghihina. Dahil dito, tuluyan ang nagpasya si Lea na wag nang maghintay pa. Kahit wala siyang sapat na pera, alam niyang kailangan na nitong matingnan ng doktor. Hindi na niya kayang baliwalain ang mga senyales na nakikita niya araw-araw. Nay, bukas dadaling ko na kayo sa klinika. Hindi na ako papayag na puro pahinga na lang ang gagawin natin. Leia, ayoko talagang gumastos pa kayo para sa akin. Ayos lang ako. Hindi na perang iniisip ko ngayon eh. Mas mahalaga na malaman natin kung ano ang nararamdaman nyo. Tama po si Mama La. Mas natatakot kami kung wala tayong gagawin. O sige, kung yan ang gusto nyo, sasama ako. Nang sumunod na araw, nagtungo sila sa klinik. Matapos suriin ng matanda, sinabi ng doktor sa kanila na kailangan nitong sumailalim sa ilang pagsusuri upang malaman ang sanhi ng patuloy nitong panghihina. Malinaw kay Lea na mangangailangan niyo ng pera. Habang pauwi silang mag-ina, ramdam niyang mas lalo pang bumigat ang problemang matagal na niyang pinapasan. Nathan, kailangan na talaga nating makausap ang papa mo sa lalong madaling panahon. Sana po sagutin na niyang tawag niyo. Kailangan na niyang malaman ng tungkol kay Lola. Kung makakausap niyo siya, huwag niyo munang sabihin na malala na ito. Hindi ko na kayang itago pang totoo sa kanya, Nay. Oo nga po, at hindi na rin pwedeng puro tayo na lang ang gumagawa ng paraan. Habang nakaupo si Lea sa kanilang bahay ng gabing yon, muling sinubukan niyang tawagan si Marvin. Sa kabilang panig naman ng mundo, masayang nakikipagkwentuhan ang lalaki sa kanyang mga kaibigan at hindi man lang napansin ang sunod-sunod na tawag sa kanyang cellphone. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, haharap siya sa isang desisyong magpapakita kung sino ang mas mahalaga sa kanya. Ang sariling kagustuhan ba o ang kanyang pamilya? Nathan, tumawag na ang klinik kanina. Lumabas na raw ang resulta ng ilan sa mga test ng lola mo. O ano pong sabi nila? Mukhang kinakabahan kayo simula pa kaninang umaga. Huwag na kayo mag-alala ng sobra. Hindi pa naman natin alam ang buong detalye. Yun nga ang problema, Nay. Kailangan pa raw ng dagdag na test para makasiguro sila sa kondisyon nyo. Ibig sabihin, dagdag gastos na naman po yun. Tahimik na napaupo si Lea matapos marinig ang tanong ng anak. Mula nang magpatingin sila sa klinik, umaasa siyang hindi magiging seryoso ang kalagayan ni Aling Ason. Ngunit matapos ang tawag, mas dumami pa ang kanilang alalahanin. Hindi pa man nila natatapos ang isang problema, may panibago na namang dumarating. Habang nakatingin siya sa papel na hawak, paulit-ulit niyang iniisip kung paano niya haharapin ang mga gastusing naghihintay sa kanila sa mga susunod na linggo. Sinabi rin ng doktor na hindi na dapat masyadong ipagpaliban ang mga susunod na pagsusuri. Kung talagang mahal, wag na muna.
Baka mas kailangan nyo ang pera para kay Nathan. Lola, wag naman po. Mas mahalaga ang kalusugan nyo kaysa sa kahit ano. Tama siya. Hindi natin pwedeng pabayaan ito habang maaga pa, Nay. Ayoko lang talagang maging pabigat sa inyo. Alam nyo yan. Hindi nakasagot agad si Leia. Alam niyang hindi nagsasalita ng ganun si Aling Ason para magdrama. Totoong nag-aalala ito sa gastusin nila. Subalit bilang bahagi ng pamilya, hindi rin kayang tiisin ni Leia ang nakikita niyang paghina ng matanda araw-araw. Habang lumilipas sa mga araw, mas madalas na itong mapagod at mawala ng gana sa pagkain. Kahit si Nathan, napapansin na ang pagbabago rito. At habang nangyayari ang lahat ng yun, wala pa rin silang maasahang tulong mula kay Marvin. Mukhang tapos na ang bakasyon pero parang may iba ka nang iniisip ngayon pare ah. May nakita kasi akong bagong release na sapatos. Kanina ko pa tinitignan online eh. Yun na naman tayo. Hindi ka pa ba nagsasawa bumili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan? Matagal ko nang gusto magkaroon ng ganun, no? Hindi naman ako bumibili araw-araw. Hindi rin araw-araw humihingi ng tulong ang pamilya mo. Hindi na sumagot si Marvin. Sa halip, muling tinignan ang larawan ng sapatos sa kanyang cellphone. Matagal na niya yung gustong mabili ngunit palaging nauunahan ng ibang gastos. Ngayon, pakiramdam niya, malapit na niyang maabot ang gusto niya. Kaya kahit paulit-ulit ang mga paalala ni Rick, hindi niya yun gaanong pinapansin. Sa isip niya, minsan lang naman siyang gagastos ng malaki para sa sarili, kaya wala namang masama kung pagbigyan niya ang kanyang sarili. Samantala, Ma, may ibinigay na schedule para sa enrollment namin sa susunod na pasukan. Ganun ba? Kailan daw magsisimula? Sa susunod na buwan na po. Sabi ng school mas mabuting maaga ang bayaran para hindi magkaroon ng problema. Kung pwede lang po, gusto kong makatulong para hindi na kayo mahirapan, Ma. napangiti si Lea ngunit may kasamang lungkot ang kanyang ngiti. Alam niyang mabuting bata si Nathan. Sa murang edad nito, natuto na itong mag-isip para sa pamilya. Subalit sa halip na matuwa, mas lalo siyang nasasaktan. Hindi dapat pinoproblema ng anak niya ang pera at mga bayarin. Dapat, nakatuon lamang ito sa pag-aaral. Subalit dahil sa sitwasyon nila, napipilitan itong maging mas mature kaysa karamihan ng mga kaedad nito. Samantalang si Marvin, puro na naman bili online. Pare, tignan mo nga to. Ang ganda, di ba? Kung akong tatanungin mo, mas maganda kung itatabi mo na lang ang perang pambili niyan. Hindi mo talaga kaya ma-appreciate ang mga ganitong bagay, no? Na-appreciate ko. Pero mas na-appreciate ko ang katahimikan ng isip kapag wala akong pinababayaang obligasyon. Masyado ka ng seryoso sa buhay, pare. Ay nako, bahagyang natawa si Marvin ngunit hindi sumabay si Rick. Habang tumatagal, mas nahihirapan itong intindihin ng kaibigan. Ilang beses na niya itong pinayuhan ngunit tila wala pa ring epekto kaya sa pagkakataong yon, mas pinili niyang wag nang pahabain pa ang usapan. Alam niyang darating din ang panahon na si Marvin mismo ang makakakita ng bunga ng kanyang mga ginagawa. Nathan, subukan mo naman ulit tawagan ng papa mo mamaya o baka sakaling sagutin ka niya. Sige po, mas madalas naman niyang sagutin ang tawag ko kaysa sa inyo. Kapag nakausap niyo siya, huwag niyo munang sabihin lahat ng sabay-sabay ha. Paano ko itatago ang katotohanan, Nay, kung kailangan na natin ng tulong? Kailangan talaga niyang malaman ang sitwasyon natin, Lola. Lumipas ang ilang araw ngunit wala pa ring malinaw na sagot mula kay Marvin. Paminsan-minsan, nagre-reply ito sa mga mensahe ngunit hindi sapat ang mga sagot nito upang makatulong sa kanilang mga problema. Samantala, patuloy namang nadaragdagan ang mga gastusing kailangan nilang harapin. Habang pinagmamasdan ni Lea ang mga papel na nakapatong sa mesa, pakiramdam niya,
Palapit ng palapit ang araw na wala na silang ibang mapagkukunan ng tulong. Ma, may isa pa po pala akong sasabihin. Oh, ano yon anak? Kanina, kinausap ako ng accounting. Kailangan na raw talagang maayos ang mga bayarin bago ang enrollment. Ay nako, sunod-sunod na talaga ang problema natin. Pasensya na po kung nadadagdagan pa ang... Ay, pasensya na po kung nadadagdagan pa ang iniisip nyo. Hindi, hindi mo kasalanan ito, anak. Napabuntong hininga si Leia matapos marinig yun. Ngayon, malinaw na sa kanya ang mga kailangan nilang harapin. May kalusugan ni Aling Ason, may enrollment ni Nathan, at may mga pang-araw-araw na gastusin pa silang kailangang pagkasyahin. Alam niyang hindi na sapat ang mga pansamantalang solusyon. Kailangan na nilang makausap si Marvin at maramdaman itong hindi na simpleng problema lamang ang kinakaharap nila. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, muling napadako si Marvin sa tindahang ilang beses na niyang binabalikan. Pare, sa tingin ko, ito na talaga ang kukunin ko. Sigurado ka na ba? Oo, matagal ko nang gusto to eh. Sana ganyan ka rin kadesidido kapag pamilya mo na nangangailangan. Pag-iisipan ko muna. Pero sa ngayon, ito muna ang gusto kong unahin. Hindi alam ni Marvin na habang nakatitig siya sa mamahaling sapatos na matagal niya nang pinapangarap, papalapit na rin ang mga sandaling haharap siya sa pinakamahalagang desisyon ng kanyang buhay. At sa pagkakataong yun, hindi na sapat ang mga dahilan na matagal niyang ginagamit upang takasan ang kanyang mga responsibilidad. Hanggang sa dumating ang araw ng sahod. Pare, mamaya pagkatapos ng trabaho dadaan tayo dun sa mall. Gusto ko na makita ng personal yung sapatos na tinitingnan ko eh. Hindi ka pa rin pala tumitigil dyan. Akala ko pinag-iisipan mo ng mabuti ang gagawin mo. Nag-iisip naman ako. Kaya nga gusto ko munang makita bago ako magdesisyon. Kung ako sa'yo, ibang bagay ang pag-iisipan ko ngayon. Alam ko na yung sasabihin mo eh. Kaya wag mo nang ulitin pare. Tahimik na ipinagpatuloy ni Marvin ang kanyang trabaho. Ngunit kahit abala siya, paminsan-minsan pa rin niyang tinitingnan ang mga larawan ng sapatos sa kanyang cellphone. Pakiramdam niya, ito na ang tamang panahon para kunin yon. Sa isip niya, minsan lang naman siya bibili ng ganong kamahal na gamit. Nathan, subukan mo ulit tawagan ng papa mo. Hindi na talaga tayo pwedeng maghintay ng matagal. Ay, ano ba naman yan si Marvin? Iniiwasan na talaga tayo. Sige po, sana po sagutin niya na. Pasensya na talaga ako na dadagdagan pa ang mga problema niyo dahil sa akin. Nay, wag niyo pong sasabihin yan. Hindi kayong dahilan ng lahat ng ito. Kaya tama na yung paghingi ng pasensya. Tama po si Mama. Ang kailangan natin ngayon, makausap si Papa. Lumipas ang ilang minuto bago tuluyang sinagot ni Marvin ang tawag ng anak. Agad namang gumaan ang pakiramdam ni Nathan dahil ilang linggo na rin silang hirap na makausap ito ng maayos. Subalit habang nagsisimula ang kanilang pag-uusap, ramdam ni Leia ang kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi na sapat ang simpleng pakiusap sa pagkakataong ito. Kailangan nang malaman ni Marvin ang buong sitwasyon. Pa, buti naman sinagot mo. Kanina pa namin sinusubukang tawagan ka eh. Pasensya na anak, medyo naging abala lang nitong mga nakaraang araw eh. Marvin, kailangan ka namin makausap ng maayos tungkol sa sitwasyon dito. Ano na naman bang problema? Parang bawat tawag, puro problema agad ang bungad nyo sa akin eh. Dahil wala naman kaming ibang matatakbuhan kundi ikaw. Natahimik si Marvin matapos marinig yon. Hindi niya gusto ang direksyon ng usapan ngunit alam niyang hindi rin niya ito pwedeng takasan. Sa kabilang linya, isa-isang ipinaliwanag ni Leia ang kalagayan ni Aling Ason at ang mga kailangang bayaran para sa mga susunod na pagsusuri nito. Binanggit din ito ang nalalapit na enrollment ni Nathan. Habang nakikinig si Marvin, hindi niya maiwasang makaramdam ng bigat.
Subalit kasabay nito, iniisip din niya ang perang matagal na niyang inilaan para sa sapatos na gusto niyang bilhin. Ipapakita ko sa iyo ang mga papel para makita mong hindi kami nag-e-exaggerate. Pa, kailangan na talaga ng pera sa loob ng mga susunod na linggo. Nakikita ko naman, hindi ko sinasabing hindi mahalaga yan. Kung mahalaga talaga, sana maramdaman naman namin minsan. Leia, huwag naman nating gawing away agad ang usapan na to. Pagod din ako oh. Pagkatapos ng tawag, matagal na nakaupo si Marvin habang nakatitig sa mga larawang ipinadala ni Leia. Nakita niya ang mga resibo, mga request para sa test ng nanay niya, at ilang papeles para sa enrollment ni Nathan. Alam niyang hindi biro ang mga yun. Ngunit habang nakatingin siya sa mga larawan, may bahagi pa rin ng isip niyang bumawi sa susunod na sahod. Sa pagkakataong yon, muli niyang pinili ang pansamantalang ginhawa kaysa sa agarang responsibilidad. Oh, nangyari sa'yo? Parang pasan mo ang mundo ah. Maraming kailangan sa bahay. Pati si nanay kailangan na rin ng dagdag na test dahil sa sakit niya. Oh, di ba? Sabi sa'yo eh, kailangan ka ng pamilya mo. Lagi ko kasing nakikita mga post ng asawa mo na parang may problema siya. Anong balak mong gawin ngayon? Di ko pa alam. Kailangan ko muna mag-isip. Sana tama ang isipin mo sa pagkakataong ito, pare. Hindi na sumagot si Marvin. Pagdating ng hapon, nagtungo sila sa mall. Habang naglalakad sa loob ng tindahan, muli niyang nakita ang sapatos na ilang linggo ng laman ng kanyang isip. Mas maganda pa pala ito ng personal kumpara sa mga larawan sa online. Habang hawak niya yun, parang pansamantalang nawala ang lahat ng problemang iniisip niya. Pare, ito na nga talagang gusto ko. Uy, bago ka magdesisyon, alalahanin mo muna yung sinabi ng asawa mo kanina. Hindi naman mawawala ang mga problema nila sa isang araw. Yung ka na naman eh. Hindi rin mawawala ang sapatos na yan bukas. Matagal ko na itong hinihintay pare. Ngayon ko lang mabibili. Ay, napahigpit ang hawak ni Marvin sa kahon ng sapatos. Alam niyang may punto si Rick. Subalit sa halip na pakinggan ng kaibigan, mas pinili niyang pakinggan ang sarili niyang kagustuhan. Makalipas ang ilang minuto, lumapit siya sa counter at tuluyang binayaran ang mamahaling sapatos. Habang inaabot sa kanya ang resibo, nakaramdam siya ng saya. Subalit ang saya na yun, hindi rin nagtagal. Hindi na kita pipigilan. Matanda ka na para magdesisyon para sa sarili mo. Ano ka ba? Makakabawi rin naman ako sa kanila eh. Yan din ang sinasabi mo lagi. Pero bahala ka. Basta sa susunod, aayusin ko na lahat. Pag-uwi ni Marvin sa tinutuluyan nila, agad niyang sinukat ang bagong sapatos. Kumuha pa siya ng ilang larawan at ipinadala sa ilan nilang mga kaibigan. Hindi niya naisip na isa sa mga makakakita nito ay si Leia. Nang matanggap ng babae ang larawan, ilang segundo itong nakatitig lamang sa screen ng cellphone. Nathan, tingnan mo to. Ano yan, ma? Huh? Bagong sapatos po ba yan ni Papa? Ano bang meron dyan? Yan ang pinagkakagastusan niya habang naghahanap tayo ng pera para sa pamilya. Ma, ay nako, Marvin. Parang may naputol sa loob ni Leia nang makita ang larawan. Hindi na ito tungkol sa pera lamang. Hindi na rin ito tungkol sa isang sapatos. Para sa kanya, malinaw na kung ano ang pinipili ng kanyang asawa sa tuwing kailangan itong mamili. Habang hawak ang cellphone, unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Pagod na ako, Nay. Hindi ko na alam kung paano pa siya gigising sa katotohanan. Bakit ba hindi niya tayo maintindihan? Alam kong pagod ka na, Leia. Ako rin napapagod na sa ugali ng anak ko. Pero may hangganan din ang lahat. Kinagabihan, hindi na nakatiis si Leia. Matapos ang mahabang oras ng pag-iisip, nagpasya siyang lumabas ng bahay at magtungo sa kinaroroonan ng kanyang ina.
Pagdating niya ron, hindi na niya napigilan ang sarili. Isa-isa niyang ikinwento ang lahat ng pinagdaraanan nila sa loob ng maraming taon. Ang mga pangakong hindi natupad, ang mga bayaring silang naghanap ng paraan, ang pag-aaral ni Nathan, ang kalagayan ni Aling Ason, at ang bagong sapatos na mas naging mahalaga kaysa sa kanilang pangangailangan. Nay, hindi ko na kaya. Pakiramdam ko kami na lang ang lumalaban para sa pamilyang ito. Maupo ka muna at huminahon ka, anak. Pagod na ako, Nay. Hindi ko na alam kung paano ko pa siya ipagtatanggol. Sige lang, ikwento mo lahat at makikinig ako. Wala na siyang ibang iniisip kundi ang sarili niya. Tahimik na nakinig si Aling Shona hanggang sa maubos ang lahat ng sama ng loob ng anak. Nang matapos si Leia, wala itong agad na sinabi. Dahan-dahan lamang nitong kinuha ang isang larawan ni Marvin na nasa ibabaw ng mesa at matagal na tinitigan yon. Sa mga sandaling yon, walang nakakaalam kung ano ang tumatakbo sa isip ng matanda. Ngunit habang nakahawak siya sa larawan ni Marvin, unti-unting tumigas ang kanyang mukha at sa kanyang mga mata, may pa siyang nagsisimula ng mabuo. Lumipas ang mga araw. Pare, may napapansin ka ba sa akin itong mga nakaraang araw? Pakiramdam ko kasi may mali pero hindi ko naman maipaliwanag kung ano talaga. Kung akong tatanungin mo, napapansin kong mas madalas kang balisa. Kanina ka pa pabalik-balik sa bag at pitaka mo eh. Paano ba naman kasi? Ilang beses nang may nawawalang pera sa akin. Hindi naman kalakihan pero paulit-ulit nang nangyayari kaya nakakainis. Ano? Nung una akala ko nakalimutan mo lang kung saan mo nilagay. Pero kung paulit-ulit na, maiinis din talaga ako kung sa akin mangyayari yan. Yun nga eh. Kahit anong bantay ko sa mga gamit ko, parang may nawawala pa rin. Abala pa rin sa trabaho sa ibang bansa si Marvin. Subalit unti-unti nang nagsisimulang magbago ang takbo ng kanyang mga araw. Noong una, maliit lamang ang mga pangyayaring kanyang napapansin. May perang nawawala sa pitaka, may gamit na hindi makita kahit kakahawak niya lang rito. May bagay na madali niyang maipapaliwanag bilang simpleng pagkakamali. Subalit habang tumatagal, mas nagiging madala sa mga insidenteng yon at mas nahihirapan siyang baliwalain ang mga nangyayari. Kanina may tinabi kong pera para sa mga gastusin ko ngayong linggo eh. Pagbilang ko ulit maya-maya, kulang na naman. Wala ka namang pinahiram o pinambayad na nakalimutan mo. Baka may hindi ka lang maalala dahil sa dami ng iniisip mo. Yan din ang una kong iniisip pero ilang beses ko nang sinuri pare. Hindi talaga tugma ang bilang sa naaalala ko. Pakiramdam ko tuloy ako na mismo nababaliw eh. Hindi man niya aminin, nagsisimula ng maapektuhan ang isip ni Marvin. Hindi siya sanay na mawala ng kontrol sa mga bagay na hawak niya. Kaya sa tuwing may nawawalang pera o gamit, agad niya yung iniisip buong araw. Dahil dito, nababawasan ang kanyang konsentrasyon sa trabaho. Minsan nagkakamali siya sa mga simpleng bagay na dati naman niyang nagagawa ng maayos. Ngunit sa halip na magpahinga, lalo lamang niyang pinipilit ang sarili na huwag isipin ang mga nangyayari. Samantala sa Pilipinas, Nathan, kumusta ang araw mo sa school? Mukhang tahimik ka simula nang umuwi ka kanina. May paalala na naman po tungkol sa enrollment, ma. Hindi naman ako pinapahiya pero nakakaya na rin pong paulit-ulit na nakikiusap. Pasensya na talaga, Apo. Sana hindi mo kailangan magdala ng ganitong klaseng problema habang nag-aaral ka. Hindi po ko yung dahilan nito, La. Alam naman natin lahat kung saan nagsisimula ang mga problema. Tama na muna. Humanap na lang tayo ng paraan kaysa ubusin ng oras sa kakaisip. patuloy ang pagharap ni Leia sa kanilang mga problema habang si Marvin naman, unti-unting nahuhulog sa sarili niyang problema. Hindi niya alam na ang mga pangyayaring nararanasan niya, simula pa lang ng mas mabigat na kaparusahang darating. Sa ngayon,
wala pa siyang naiisip na kakaiba. Para sa kanya, malas lamang ang lahat ng nangyayari. Subalit hindi na magtatagal bago magsimulang mabasag ang paniniwalang yun. Buwisit talaga. Kagabi maayos pa yung charger ko eh. Pero ngayong umaga ayaw nang gumana kahit anong gawin ko. Oh, hindi ba nung isang linggo, earphones lang naman ang nasira? Tapos may nawawala ka pang pera araw-araw. Yun nga ang sinasabi ko. Parang may sunod-sunod na nangyayari sa akin na hindi ko maintindihan. Kung tutusin, pati yung bago mong sapatos nagka-problema agad sa tahi kahit kabibili mo pa lang. Huwag nang ipaalala. Naiinis na nga ako kapag naiisip ko yun eh. Habang tumatagal, mas dumarami ang mga bagay na nasisira o nawawala kay Marvin. Hindi man kalakihan ang bawat perwisyong dulot nito, sapat naman ang mga yun upang maipon ang kanyang inis at pagod. Dahil dito, naging mas madalas na rin ang kanyang pagkamainiti ng ulo. Kahit sa trabaho, napapansin na ng ilan niyang kasamahan na iba na ang kanyang ugali kumpara dati. Ngunit wala pa ring nakakaalam ng tunay na dahilan. Pare, may nakita ko kanina sa locker ko na medyo kakaiba. Oh, ano naman yun? Huwag mo sabihin may nawala na naman. Hindi. Pero may mga tuyong dahon sa loob ng locker ko kahit wala naman akong nilagay na ganun dun. Baka may sumabit lang sa damit mo habang naglalakad ka sa labas. Posible naman. Yun din ang naisip ko kaya hindi ko na pinansin. Hindi na masyadong pinag-isipan ni Marvin ang tuyong dahon. Sa totoo lang, mas abala siya sa nawawalang pera at nasisirang gamit kaysa sa isang bagay na mahirap ipaliwanag. Kaya matapos niya itong itapon, agad niya na yung kinalimutan. Subalit pagsapit ng gabi, may panibago na naman siyang natagpuan. Sa pagkakataong yon, nasa loob naman ng kanyang bag ang kaparehong tuyong dahon. Kanina may nakita na naman akong tuyong dahon pare. Ngayon naman, nasa bag ko na. Mukhang siniswerte ka sa mga dahon ah. Baka naman meron kang nadidikit ang puno sa kung saan-saan. Loko ka. Kung isang beses lang nangyari, matatawa pa ako Pero pangalawang beses na to. Hindi naman siguro dapat ikabahala agad yan. Dahon lang naman yan kung tutusin. Oo nga. Kaya nga pilit kong hindi pinapansin Pero, iniisip ko talaga. Bagamat gano'n ang sinasabi niya, may maliit na bahagi ng isip ni Marvin na nagsisimula ng mabahala. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may mga bagay na paulit-ulit na lumilitaw sa paligid niya. Subalit sa bawat pagtatangkang pag-isipan yon, agad din niyang pinipigilan ang sarili. Mas gusto niyang maniwala na may normal na paliwanag ang lahat kaysa isipin ng kung ano-anong bagay. Lumipas pa ang ilang araw. Pare, pakitignan mo nga ito. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiinis Oh, ano na naman ba nakita mo? Mukhang seryoso ka. Pagbukas ko ng bag ko kanina, may 3 na namang tuyong dahon sa loob. Hindi ko na alam kung saan nanggagaling ang mga to. Kung ako sa'yo, sisimulan ko ng bantayan kung sinong lumalapit sa mga gamit ko. Yan nga ang problema, wala naman akong nahuhuling nakikialam sa mga gamit ko. Natahimik si Rick matapos marinig yun. Wala rin itong maibigay na paliwanag. Samantalang si Marvin, tahimik na tumingin sa mga tuyong dahon na hawak niya. Hindi yun nakakatakot tingnan. Karaniwang tuyong dahon lamang ang mga yun. Subalit habang tumatagal, pakiramdam niya may kung anong mali sa mga nangyayari sa kanyang paligid. At kahit pilit niya yung binabaliwala, nagsisimula na siyang kabahan sa mga bagay na hindi niya maintindihan. Lumipas ang 3 araw. Pare, di na talaga ako mapakali. Kahit saan ako tumingin itong mga nakaraang araw, parang may nakikita na naman akong tuyong dahon. Napapansin ko nga. Dati, binabaliwala mo lang pero ngayon, halos oras-oras mo nang binabanggit yung tungkol dyan ah. Paano ko babaliwalain kung pati sa pitaka ko meron na? Kanina may nakita na naman ako pagkabukas ko. Sa totoo lang, kahit ako nahihirapan na maghanap ng normal na paliwanag sa lahat na nangyayari sa'yo pare. Yan din ang problema ko Habang tumatagal, mas lalo ako nalilito. Hindi na naging maayos ang mga sumunod na araw para kay Marvin. Bukod sa mga tuyong dahon,
patuloy ring may nawawalang pera sa kanyang mga gamit. Minsan, akala niya nakalimutan lamang niya kung saan nilagay ang pera. Ngunit ilang beses na yun nangyari para paniwalaan pa niya ang ganong dahilan. Kasabay nito, nagsimula ring nawawala ang kanyang konsentrasyon sa trabaho. Madalas siyang mapaisip sa gitna ng ginagawa at ilang beses na rin siyang nagkakamali sa mga simpleng bagay na dati naman niyang nagagawa ng maayos. Pinatawag ka kanina sa opisina. Mukhang hindi maganda naging usapan nyo. Hindi nga. Napagsabihan na naman ako dahil sa mga pagkakamali ko nitong mga nakaraang linggo. Hindi naman kita masisisi. Kahit sino sigurong nakakaranas ng pinagdaraanan mo, mahihirapang mag-focus. Oo eh. Pero trabaho ko naman na naapektuhan. Yun ang mas kinakatakot ko ngayon. Pare, kailangan mo nang humanap ng paraan bago pa lumaki lalo ang problema mo. Sinubukan ni Marvin na ayusin ang kanyang sarili ngunit hindi yun naging madali. Kahit sa oras ng pahinga, hindi siya mapakali. Madalas siyang magising sa kalagitnaan ng gabi upang tingnan ang kanyang bag, locker o pitaka. Dahil dito, mas lalo siyang napapagod kinabukasan. Naisip din niyang magpatingin upang malaman kung may problema ba sa kanyang kalusugan. Subalit matapos ang ilang konsultasyon, wala namang nakitang seryosong dahilan ng mga doktor. Sa halip na mabawasan ang kanyang pag-aalala, lalo lamang siyang naguluhan. Nagpatingin na nga ako pero wala naman daw silang nakitang problema sa akin. At least alam mong wala kang sakit. Dapat kahit paano gumaan ang pakiramdam mo. Hindi nga eh. Mas lalo akong nagtataka kung bakit tuloy-tuloy pa rin ang nangyayari. Kung hindi katawan mo may problema, baka may iba pang dahilan. Yan na naman tayo sa mga hinala mong ayokong isipin pare. Lumipas pa ang ilang araw at mas lumala ang sitwasyon ni Marvin. Isang umaga, nang buksan niya ang kanyang pitaka, natigilan siya sa kanyang nakita. Ang ilan sa mga perang nilagay niya roon nung nakaraang gabi, wala na. Sa halip, may mga tuyong dahon na nakasingit sa pagitan ng natitirang pera. Hindi na niya alam kung paano yun nangyayari. Ilang minuto siyang nakatulala habang hawak ang pitaka. Noon siya nakaramdam ng takot. Kanina ka pa hindi nagsasalita. Iniisip mo na naman ba yung nangyari sa'yo? May nakita na naman kasi ako sa pitaka ko pare. Di ko na alam kung anong iisipin ko eh. Gulong-gulo na ako. Habang lumalala ang kanyang pag-aalala, lalo ring bumababa ang kalidad ng kanyang trabaho. Ilang beses siyang nagkakamali sa mga dokumentong hawak niya at may mga pagkakataong kailangan pang ulitin ng ibang empleyado ang ilan sa kanyang mga gawain. Dahil dito, mas madalas na siyang mapatawag ng kanyang mga amo. Hindi man sila galit, malinaw na hindi na nila nagugustuhan ang kanyang performance. Ramdam ni Marvin na unti-unti nang nawawala ang tiwala sa kanya ng kumpanya. Pare, hindi na maganda ang tingin nila sa akin. Ramdam ko yun araw-araw tuwing pumapasok ako at pumapalpak eh. Hindi naman sila basta mag-iisip ng ganyan kung wala silang nakikita. Alam ko, kaya nga lalo ako natatakot. Hindi ko na makontrol ang mga nangyayari. May naiisip ka na bang gawin? Sa totoo lang wala eh. Pakiramdam ko, nauubusan na ako ng paraan. Hindi na rin maitago ni Marvin ang kanyang pagod. Maging ang ilang kasamahan nila sa trabaho, napapansin ang hindi na siya katulad ng dati. Kung noon isa siya sa pinakaaktibong empleyado, ngayon, madalas siyang tahimik at tulala. Sa loob ng maraming taon, hindi niya naranasan ang ganitong sitwasyon. Dahil dito, lalo siyang nawawala ng kumpiyansa sa sarili. Kasabay nito, patuloy pa ring lumilitaw ang mga tuyong dahon sa iba't ibang bahagi ng kanyang paligid. Marvin, may sasabihin sana ako pero huwag ka muna magagalit. Hindi ko sinasabing sigurado ako, pero wala na rin ako maisip na ibang paliwanag eh. Di kaya naorasyonan ka? May kakilala kasi ako sa Pilipinas na biglang ganyan din eh. Iba nga lang pero tinatamaan siya ng malas tulad mo.
Ang hirap paniwalaan ng mga ganyang bagay, pare. Mas mahirap paniwalaan yung mga nangyayari sa'yo ngayon, pero nangyayari pa rin. Hindi na nakasagot si Marvin. Sa halip, napatingin siya sa malayo habang paulit-ulit na binabalikan ng mga nangyari nitong mga nakaraang linggo. Unti-unti nang nababasag ang mga bagay na dati niyang pinaniniwalaan. Ngunit kahit ganun, hindi pa rin niya kayang tanggapin ng buo ang posibilidad na may ibang dahilan sa likod ng lahat. Sa ngayon, mas iniisip niya ang mas malaking problemang unti-unting lumalapit sa kanya. Pare, may nangyari kanina. Pinatawag na naman ako sa opisina. Pakiramdam ko hindi na maganda ang susunod na mangyayari. Kung ano man yun, pare, harapin mo na lang. Wala ka namang ibang pagpipilian ngayon eh. Yun nga ang kinakatakot ko. Pakiramdam ko wala na akong kontrol sa buhay ko. Di nagtagal, nangyari ang kinatatakutan ni Marvin. Dahil sa sunod-sunod niyang pagkakamali at sa malinaw na epekto nito sa kanyang trabaho, nagpasya ang kumpanya na pauwiin muna siya sa Pilipinas. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon at nakiusap na bigyan pa siya ng pagkakataon. Subalit buo na ang naging desisyon ng kumpanya. Matagal na nilang pinagmamasdan ang kanyang kalagayan at hindi na nila maaaring ipagsawalang bahala ang mga nangyayari. Pare, pauuwi na nila ako. Lintik talaga. Napakamalas ko ngayon. Ano? Sigurado ka? May final na raw ang desisyon eh. Kahit anong pakiusap ko, walang nagbabago. Eh, paano na ang pamilya mo? Yun nga ang iniisip ko. Wala akong ipon at wala akong maihaharap sa kanila. Tahimik na napaupo si Marvin matapos sabihin yon. Ramdam niya ang bigat ng lahat ng kanyang desisyon. Habang iniisip niyang pag-uwi sa Pilipinas, unti-unti niyang napagtanto na hindi lamang trabaho ang nawala sa kanya. Kasama rin doon ang pagkakataong matagal niyang sinayang habang inuuna ang sariling kagustuhan kaysa sa mga taong pinakamahalaga sa kanyang buhay. Pare, pwede ba akong makiusap? Baka naman may paraan pa para hindi ako mapauwi. Kahit ilang buwan lang sana para makabawi ako. Kung may magagawa lang ako, matagal ko nang ginawa. Pero, kumpanya na ang nagdesisyon at wala na tayong magagawa dun, pare. Hindi ko alam kung paano haharapin ang pamilya ko, pare. Wala akong naitabi at wala rin ako may papakitang bunga ng ilang taon kong pagtatrabaho. Alam kong mahirap yan pero hindi rin naman mababago ng pagtatago ang nangyayari sa nakaraan. Yun nga ang problema eh. Hindi pa ako handang makita ang pagkadismaya sa mga mata nila. Ilang araw pang sinubukan ni Marvin ang humanap ng paraan upang mabago ang desisyon ng kumpanya, ngunit wala na talaga siyang nagawa. Dumating ang araw ng kanyang pag-uwi at mabigat ang loob niyang iniwan ng bansang halos 10 taon niyang naging tahanan. Habang nasa biyahe, paulit-ulit niyang iniisip kung paano haharapin ang pamilya. Ngunit sa bawat pagtatangka niyang buuin ang kanyang lakas ng loob, mas nangingibabaw ang hiya. Kaya bago pa man lumapag ang eroplano, nakapagdesisyon na siya. Hindi muna niya ipapaalam kina Lea na nasa Pilipinas na siya. Habang nasa tawag, Ayos ka lang ba talaga sa plano mo? Sigurado ka bang hindi mo muna sasabihin sa kanila na nakauwi ka na? hindi pa. Kailangan ko muna makabawi kahit papano bago ko humarap sa kanila. Uy, hindi magiging madali yan ah. Mas lalo ka mahihirapan habang tumatagal. Mas mahirap para sa akin na makita silang umaasa tapos wala naman akong maibibigay. Eh, kung yan ang desisyon mo, sige, tutulungan na lang kita sa abot ng makakaya ko. Pagdating sa Pilipinas, nakituloy muna si Marvin sa bahay ng kaibigan. Mabuti na lamang at hindi ito nagdalawang isip na patuloyin siya. Sa mga unang araw, bihira siyang lumabas. Pakiramdam niya, napakalapit niya sa pamilya ngunit hindi niya magawang puntahan ang mga ito. Ilang oras lamang ang layo nila ngunit para sa kanya, parang napakahabang distansya noon. Sa halip na umuwi, inubos niya ang oras sa paghahanap ng trabaho at anumang pagkakakita na maaaring makatulong sa kanya. Isang gabi, naglakas loob siya na tawagan ng asawa.
Buti naman at nakatawag ka. Ilang linggo ka ring hindi nagparamdam kaya nag-aalala kami rito. Pasensya na. Medyo naging abala lang sa trabaho at sa paglilipat ng tutuluyan kaya hindi agad nakatawag. Kumusta ka naman dyan? Bakit parang pagod na pagod ka? Marami lang talagang inaasikaso. Pero ayos naman ako kaya huwag ka mag-alala. Sana nga ayos ka lang talaga. Namimiss ka na ng anak mo. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Marvin matapos ang tawag. Habang nagsasalita siya, nakatingin lamang siya sa kisame ng maliit na kwartong tinutuluyan niya. Hindi niya gustong magsinungaling ngunit hindi rin niya kayang sabihin ang totoo. Sa kabilang linya, naroon ang asawa niyang matagal nang nagtitiis sa kanya. Pakiramdam niya, wala siyang karapatan na humarap dito nang wala siyang naipon at wala siyang maibigay. Kaya pinili niyang itago muna ang katotohanan kahit alam niyang hindi yun tama. Isang araw, tumawag si Rick. May nakita akong maliit na construction supply na naghahanap ng pahinante. Hindi kalakihan ang kita pero baka makatulong. Papatusin ko na yan pare. Hindi na ako pwedeng mamili sa sitwasyon ko ngayon eh. Mabuti. Ang mahalaga, may pumapasok kahit paano habang naghahanap ka ng mas maayos na trabaho. Hindi ko na rin iniisip kung gaano kabigat ang trabaho. Kailangan kong magsimula ulit. Yan! Yan ang dapat mong gawin habang maaga pa pare. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo. Mula sa trabaho sa ibang bansa, napunta si Marvin sa mga racket at pansamantalang hanap buhay. Maliit lamang ang kinikita niya ngunit hindi siya nagrereklamo. Natutunan niyang magtabi ng pera bago gumastos para sa sarili. Unti-unti niyang naiisip ang mga pagkakataong mas pinili niyang bumili ng luho kaysa tumulong sa pamilya. Habang tumatagal, lalo niyang nauunawaan ang sakit na naidulot niya sa mga taong mahal niya. Pa, kailan ka ba ulit makakapagpadala? May kailangan sana akong bilhin eh. Nag-aayos lang ako ng ilang bagay dito pero huwag ka mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Hindi naman ako nagmamadali pero ayokong masyadong nape-pressure si mama. Salamat anak ha. Pasensya na kung hindi naging madali ang mga nakaraang buwan. Maayos lang po. Sana lang mag-ingat kayo palagi dyan. Mas masakit para kay Marvin ang kausapin ng anak kesa harapin ang anumang trabaho. Wala siyang maramdamang galit mula rito. Sa halip, kabutihan at pag-unawa pa rin ang natatanggap niya. Dahil doon, lalo siyang nahihiya sa sarili. Habang tumatagal, mas nararamdaman niyang hindi pera lamang ang nawala sa kanya, kundi pati ang mga panahong dapat sana inilaan niya sa pamilya. May gusto akong sabihin sa'yo pero huwag kang tumanggi agad. Ano yun pare? Kung kailangan mo ng kaunting puhunan para makabangon, pwede kitang pautangin muna. Pare, nahihiya na nga ako sa lahat ng naitulong mo sa akin eh. Hindi mo kailangang mahiya. Hindi ko nakakalimutan ang ginawa mo para sa nanay ko noon. Natigilan si Marvin matapos marinig yon. Taon na ang lumipas mula nang tulungan niya si Rick noong unang dating nito sa ibang bansa. Hindi niya inaasahan na hanggang ngayon, naaalala pa rin niyo ng kaibigan. Dahil sa alok nito, nagkaroon siya ng kaunting pag-asa. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa pamilya niyang matagal nang naghihintay ng pagbabago mula sa kanya. Hindi naman kita binibigyan ng libre. Utang yan at alam kong mababayaran mo rin balang araw. Oo naman, pangako ko sa'yo, babayaran kita kapag nakabangon na ako. Kaya nga hindi ako nag-aalangan eh. Nakikita kong iba ka na ngayon kumpara noon. Masaya ako at unti-unti ka nang nagbabago pare. Marami na rin akong natutunan itong mga nakaraang buwan pare. Minsan kailangan lang talaga nating maranasan ang bunga ng mga mali natin. Dahil sa tulong ni Rick, nakapagpadala si Marvin ng pera kina Leia. Hindi man kalakihan, malaking bagay na yon para sa kanilang pamilya. Hindi niya sinabi kung saan nanggaling ang pera at hinayaan na lamang niyang harapin ang mga ito na maayos pa rin ang kanyang trabaho sa ibang bansa. Ngunit kasabay ng maliit na tagumpay na yon,
mas lalo rin siyang nagsikap. Araw-araw siyang naghahanap ng mas maayos na oportunidad at hindi siya tumigil hanggat wala siyang nakikitang pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Marvin, natanggap na namin ang ipinadala mo. Malaking tulong ito para sa amin. Mabuti naman kung ganun. Basta gamitin nyo sa mga kailangan nyo dyan, ha? Salamat. Matagal na rin kaming hindi nakakahinga ng maayos dahil sa mga bayarin. Pasensya ka na sa lahat ng pinagdaanan nyo, Leia. Pangako, babawi ako. Ang mahalaga ngayon, unti-unti ka na nagbabago. Salamat. Matapos ang tawag, matagal na nakaupo si Marvin habang nakatingin sa kanyang cellphone. Nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. Hindi pa maayos ang lahat at marami pa siyang kailangang bawiin. Ngunit sa wakas, nagsimula na siyang kumilos para sa pamilya kaysa sa sarili. Isang araw, pare, may magandang balita ako. Kanina lang tumawag yung inaplayan kong kumpanya at tinanggap nila ako para sa bagong trabaho. Ayos yan ah. Ilang buwan mo ring hinintay ang tawag na yan. Mukhang nagsisimula ng bumawi ang tadhana sa'yo. Sa wakas nga eh. Hindi man kasing laki ng dati ang sahod pero malaking pagkakataon na rin to para makabangon. Mas importante ngayon yung natutunan mo kaysa sa laki ng kikitain mo. Tama ka. Kung hindi ako nagbago, mauulit lang din ang lahat ng pagkakamali ko. Lumipas ang ilang buwan bago dumating ang pagkakataong yon. Sa panahong yon, hindi tumigil si Marvin sa pagtatrabaho. Tinanggap niya ang iba't ibang racket at pansamantalang hanap buhay habang naghihintay ng mas magandang oportunidad. Hindi man kalakihan ang kanyang kinikita, natuto siyang magtabi ng pera at iwasan ang mga gastusing hindi naman kailangan. Unti-unti rin siyang nakapagpadala sa pamilya. Hindi sapat upang maburang lahat ng kanyang pagkukulang, ngunit sapat upang ipakita na seryoso na siyang magbago. At ngayon, matapos ang mahabang paghihintay, may bago na siyang oportunidad. May bago na siyang oportunidad na naghihintay sa kanya. Mukhang mas madalas ka nang nakakatawag nito mga nakaraang buwan na. Hindi tulad dati na minsan inaabot ng ilang linggo. Mas maayos lang sigurong schedule ko ngayon kaya nakakasingit ng oras para makatawag. Masaya ako na kahit papano, parang bumabalik na yung dating ikaw. Marami akong naiisip nitong mga nakaraang buwan, Leia. Marami rin akong na-realize. Napapansin namin yon, lalo na si Nathan. Habang kausap ang asawa, pakiramdam ni Marvin mas lalo siyang nahihirapang itago ang katotohanan. Ilang buwan na siyang nasa Pilipinas ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin niya ito nasasabi. Maraming beses na niyang gustong umamin ngunit palagi siyang nauunahan ng takot at hiya. Subalit ngayon, iba na ang sitwasyon. May bago na siyang trabaho. May kaunti na rin siyang naipon. At higit sa lahat, handa na siyang harapin ang mga taong matagal na niyang iniwasan. 2 linggo na lang at aalis ka na ulit. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin nila alam ang totoo? Hindi pa eh. Pero hindi ko na rin kayang itago na mas matagal. Mabuti naman, mas magaan ang pakiramdam kapag wala ng sikreto. Kaya nga bala ko nang umuwi sa kanila bago ang flight ko. Yan ang tamang gawin pare. Hindi nagtagal, tuluyan ang nagpasya si Marvin. Sa halip na tawagan ng pamilya at sabihin ang totoo, gusto niya silang makita ng personal. Kaya isang umaga, bumiyahe siya pauwi sa kanilang bahay. Habang papalapit siya, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung paano siya tatanggapin ng pamilya. Hindi rin niya alam kung sapat ba ang kanyang pagbabago upang mabawi ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ma, parang may bus na huminto sa tapat natin oh. Baka may bisita lang. Tignan mo muna kung sino. Bihira namang may pumunta rito ng ganitong oras. Teka, parang kilala ko yung bumababa ah. Sino ba yan, anak? Ilang segundo lamang ang lumipas bago tuluyang bumukas ang pinto.
Napatigil sina Lea at Aling Aso nang makita ang taong nakatayo sa harapan nila. Pareho silang hindi agad nakapagsalita. Samantalang si Nathan, mabilis na napangiti habang nakatitig sa ama. Papa! Kumusta kayo? Marvin, ikaw ba talaga yan? Anak, bakit hindi mo sinabi na uuwi ka? Pasensya na. Gusto ko sana kayong sorpresahin. Hindi napigilan ni Nathan na yakapin ang kanyang ama. Samantala, si Leia, nanatiling nakatingin lamang dito. Marami siyang gustong itanong ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Habang nakikita naman ni Marvin ang mga mukha nila, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang konsensya. Mas malinaw na ngayon sa kanyang lahat ng panahong nawala dahil sa sarili niyang mga desisyon. Akala ko nasa ibang bansa ka pa rin sa buong panahong yun. Iyon ang kailangan kong aminin sa inyo. Ano pong ibig niyo sabihin pa? Matagal na akong nasa Pilipinas. Ilang buwan na. Ano? Teka, ilang buwan kang nandito pero hindi mo kami pinuntahan? Nahihiya ako eh. Pasensya na. Wala akong mukhang maiharap sa inyo ng mga panahong yun. Tahimik na nakinig ang pamilya habang isa-isang ikinwento ni Marvin ang lahat. Sinabi niya kung paano siya nawala ng trabaho. Paano siya natakot umuwi ng walang ipon. Paano siya nakitira sa isang kaibigan at nagsimula muli sa maliliit na trabaho. Habang nagsasalita siya, wala siyang itinagong detalye. Naging tapat siya sa pamilya tungkol sa lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Masakit marinig ang lahat ng yan pero mas mabuti nang alam namin ang totoo. Hindi ka naman po namin tatalikuran pa. Anak, matagal ko nang hinihintay na marinig sa iyo ang mga salitang yan. Pasensya na. Sobrang dami kong pagkakamali sa inyo. Patawarin niyo ako. Nay, Leia, anak, patawad talaga. Ang mahalaga ngayon, nakikita naming nagsisisi ka na. Habang nangyayari ang lahat ng yon, tahimik lamang na nakamasid si Aling Shona. Matagal niyang pinagmasdan si Marvin. Hindi na ito ang dating lalaking puro dahilan at pangako ang alam sabihin. Nakikita niya ngayon ang pagod, pagsisisi at pagbabago sa mga mata nito. Kaya ng gabing yon, nagpasya na rin siyang sabihin ang matagal niyang itinagong lihim. Marvin, may bagay din akong dapat na aminin sa iyo. Po? Ano po yun, Nay? Hindi aksidente ang lahat ng kamalasang nangyari sa iyo noon. Nay? Ako ang gumawa ng bulong ng kamalasan. Kayo po? Oo, galit ako noon. Nakikita ko ang paghihirap ng anak ko, ng apo ko at ng nanay mo habang ikaw walang pakialam. Tahimik na yumuko si Marvin. Sa halip na magalit, pakiramdam niya, lalo siyang nahiya sa sarili. Alam niyang hindi aabot sa ganun ang lahat kung naging responsable lamang siya noon. Kaya wala siyang ibang nagawa kundi tanggapin na lang ang katotohanan. Patawad po. Hindi ako galit. Kung tutusin, ako ang may kasalanan kung bakit umabot sa ganito. Nakita ko ang pagbabago mo. Kaya panahon na rin para bawiin ko ang ginawa ko. Nay, salamat po. Maraming salamat po. Huwag mo akong pasalamatan. Panindigan mo ang pagbabago mo para sa pamilya mo. Pangako po. Pangako. Sila na ang uunahin ko. Lumipas ang 2 linggo nang mas magaan ang samahan ng pamilya. Hindi man agad nabura ang lahat ng sugat ng nakaraan, nagsimula naman silang muling magtiwala sa isa't isa. At nang dumating ang araw ng kanyang pag-alis, sama-sama silang nagtungo sa airport upang ihatid siya. Mag-iingat ka dun, ha? Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Pa, huwag niyo pong kakalimutan na magpahinga paminsan-minsan, ha? Masaya akong nakita kitang nagbago, anak.
Salamat sa inyong lahat. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Naniniwala na kami sa iyo ngayon. Sa pagkakataong ito, hindi na para sa luho ang pagsisikap ko. Para na ito sa pamilya natin at sa kinabukasang matagal kong pinabayaan. Habang naglalakad papasok sa departure area, minsan pa siyang lumingon sa pamilya. Ngumiti siya at kumaway. Sa wakas, dala niya ang isang bagay na hindi niya nagawang ipunin sa loob ng maraming taon. Ang tamang pananaw sa buhay. At sa unang pagkakataon, hindi na sariling kagustuhan ang kanyang inuuna, kundi ang mga taong matagal nang naghihintay sa kanyang pagbabago. Wakas! Hay, isa na namang magandang kwento ang natapos natin mga ka-DC. Anong aral ang napulot nyo rito? Palambing naman po. Paki-like, comment, share, at subscribe para masuportahan nyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sinong karakter ko ang paborito nyo sa mga binusesan ko. Eto po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat karakter, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin kalimutang i-comment ko anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Sa ngayon, wala muna tayong trivia, kaya diretso shoutout na tayo. Shoutout kina Sereka Shane na first commenter natin at special shoutout kay Ma'am Christina Peru na nakilala ang sinampol natin kahapon. Shoutout din kina Josephine Beroya pati ng Bagbag Pastoral ng Rosario Cavite, Grace Argente, Gay Somodio, Ice Gel, Mary Jane Gasatan, Fiona Rotero, Kimpoy Feliciano, Ray Pedroso, Teresita Suarez, Mary Joy Hadjesa, Mercy Grace Shooting, Jonah Marie Francisco, Cute Survivor ng Japan, Mestisang Bangus ng Japan, Ferlin May Tampus, 8-19-17, Mark Cabral, Gia Gigi, Phoebe Ranyada, Lucy San Jose, Mirna de Tablan, Bella Abellano, Purificacion Fernandez Dulay ng Riyadh, Saudi Arabia, Beth Mercado, Meldy, Babaeng Bicolana, Raven Tennyson at sa Lola Feli nyo rin po. Jimboy at Lola Marie ng Baliwag, Bulacan, Belen Malvas, Lydia Lopez, Adela Lee, Irma Umali, Rabia Wahab, Teresa Llorca, Richelle Ann, Noemi Garcia Pabunan at Sugimura Perla Castro. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kay Kuya Liam at Baby Lay ng Quezon City, kina Bombom, Baby Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Tanod Potpot Mailas, Mamu Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Keisha Chua ng Torrance, California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko pa na siya shoutout Abangan nyo na lang po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po ulit sa lahat ng kababayan natin na nasa ibang bansa? Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal. Bye!